Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka do sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. Yung mandate nyo is for the homeless and the poor. Yun ang question ko sa DSUD. Bakit pinaprioritize yung middle class when your mandate is to help the poor and the homeless? Dapat yun ang first priority. Kahit sa condominium, sinasabi nga po ng DSUD na pati ang condominium ay for the poor as long as may interest subsidy. So, mahal ang condominium eh. So, it's not for the poor and the homeless. Paalisin sila doon sa lupa na tinitirhan nila, tatayuan ng condominium, hindi naman nila kaya yung condominium, where will they go? Mr. President, the target market is the poor and the homeless, di ba? Of the should. It's not the middle class. Can I get an answer from that? Kasi yung binasang mandate ni Senate Minority Pro Leader, it says that yung mandate nyo is for the homeless and the poor. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang proposal ng Department of Housing and Urban Development na kung saan magpapatayo sila ng condominium units. Ayun, binutata ni Senator Cynthia Villar at ni Senator Pimentel. Hindi lumusot yung budget ng Department of Housing. Kasi ang mandate ng Department of Housing and Urban Development is for the poor and homeless. Bakit ang priority 3.2 million units for middle income families? Ano ba talaga? Kaya, ayun, very frank si Senator Villar. Dahil ba kikita kayo sa kontraktor? Ay, nako. Grabe ang kon natin sa gobyerno. Ang daming walang tahanan. Ang dami. Ito, yung ating charity vlogging sa ating channel, sa mga Talaandig tribe sa Bukidnon, nakapagpatayo na tayo ng siguro nasa 80 to 100 houses na ang ating naipatayo. Ba't kulang pa rin? Ang dami pa rin walang tahanan. May mga pamilya, ina at parents, nag-asawa ng mga anak nila. Ako, yung mga nag-asawa na, di pamilya ng anak, nakikitira pa rin sa bahay ng kanilang magulang. Siksik sila sa napakaliit na balay. Kasi itong mga katutubo, Talaandig tribe, isang kahig, isang tuka, halos wala nang makain. Uunahin nila ang kanilang pagkain. Kaya yung shelter nila, bahay nila, wala silang maibili ng mga materyales. Yero, pako. Maraming kahoy. Dahil nasa bundok sila, magkuha lang ng kahoy. Kailangan lang nila ng yero at pako. So yun ang nagawa na natin. Sa ating salamat sa inyong panunood sa ating mga videos. Kaya, ayun, mga 80 to 100, hindi ko na nabilang kung ano. Itong katapusan, mag-deliver ulit tayo doon sa Talaandig tribe. Good for 11 houses, pako at yero. Kasi nakakaawa talaga sila. Yun namang iba, may bahay nga, kailang tumutulo na ang yero. Kawawa sila pag umuulan. So, ang daming dapat tulungan ng mga mahihirap. Itong programa ng gobyerno karon ngayon, okay naman, tumutulong. Kailan? Kung minsan, imposible, hindi libre ito magbabayad ka ng 4,000 a month. May subscriber ako noon na sabi niya, nahirapan ako, sir. Kasi, nagtitinda lang ata sa palengke yung matanda. 4,000 a month ang kanyang monthly amortization itong pabahay program ng gobyerno. Hirap na hirap. Kaya, salamat kay Senator Cynthia Villar, Senator Pimentel,
So ngayon, hindi lumusot ang budget ng Department of Housing and Urban Development. Kailangan ipaliwanag pa nila yung priority project nila na 3.2 million units para sa middle income families. Kaya panoorin natin yung buong talakayan sa budget hearing sa Senado. Yes, Mr. President, good gentlewoman. And that is why sa existing budget ng NHA, meron nga din pong 1 billion pesos para sundin ang utos dun sa Mandamus at isa pang 1 billion pesos para sa housing for victim survivors of calamity. So, total of 2 billion sa NHA budget para pa lang sa dalawang programang yon. Eh, that's for the middle class. That's not for the poor. Ito pong government funds heavily subsidizing yung housing programs for the poor. Kaya in the magnitude of billions of pesos. Yun namang pong disenyong... Sabi mo, wala sa budget. Isusingit pa lang sa budget pero ang priority would be the condominium. Na sinasabi mo 3.2 million units by 2028. Yun ang question ko sa DSUD. Bakit pinaprioritize yung middle class when your mandate is to help the poor and the homeless? Yung pong binanggit ko, Mr. President, na mga ipopropose pa lamang ng DSUD, na public rental housing at saka yung dalawa pa. Bukod po doon, yung existing na pinagkakagastusan ng gaan ng NHA. Why are you prioritizing the 3.2 million condominium for the middle class when your mandate is to help the poor and the homeless? Dapat yun ang first priority. In fact, that is our problem in Las Piñas. That yung inyong condominium na pinopropose, it's not for the poor and the homeless. It's for the middle class. So why are we providing houses for the middle class? They can buy from others because they can afford it. Our priority should be the poor and the homeless. Kasi sa amin, sa Las Piñas, maraming poor and homeless na informal settler. That should be the priority, how to give them houses. Before kasi, yung aming CNP program, we're just giving land to the poor and the homeless. And they will try to save money to build their homes, better homes in the future. And ang amortization lang noon, 500 pesos a month. So they can afford it. The poor and the homeless, they can afford it. Even the tricycle driver and the mga nagtitinda sa palengke. But now, they are prioritizing condominium. Ang condominium, mahal. It's for the middle class. It's not for the poor. Tapos paaalisin nila doon sa lupa yung poor, lalagyan nila ng condominium. Saan nila dadalhin yung poor? That's Mr. our Pres- experience in Las Piñas. So I'm telling the secretary what is our experience in Las Piñas. Yes, Mr. President. Nakikinig mabuti ang Secretary sa inputs ng ating mga colleagues sa bawat locality natin kasi lahat yan pag pinagsama-sama really give us the national situation sa housing na sinusubukang tugunan ng department. I think what the department is trying to do, Mr. President, good gentlewoman, ay sabay na trabahuin ito with government funds, prioritizing housing for the poor. Nakatira doon sa lupa na tatayuan nila ng condominium. Saan dadalhin yung mahihirap na cannot afford the condominium? Mr. President, kahit sa condominium, sinasabi nga po ng DSUD na pati ang condominium ay for the poor as long as may interest subsidy. So sinusubukan po ng department mag-innovate sa mga 4,000 a programa. month. Hindi daw po, Mr. President, but I'll get the updated figure on Yun that. ang pinopromote nila, 4,000 a month. Mr. President, what I'm hearing here is it is 2,600 a month, so not 4,000 pesos. Can afford 2,600 a month when they're earning only below 500 a day. Kasi ang kino-question ko is yung model na condominium. Mahal ang condominium eh. So it's not for the poor and the homeless. So, Mr. President, sa ini-evolve na programang 4PH ng department, bukod pa po dun sa pinag-uusapan natin kaninang government subsidy, may nauna ng proposal na interest subsidy para dun po sa mga mahihirap
na mag-elect tumira dun sa mga condominium na yon or mga medium rise na iyon. At meron din pong proposed na amortization subsidy in partnership sa LGUs. Kasi ang amortization, pag lupa lang ang binigay mo, 500 pesos a month. Yan ang experience namin sa Las Piñas. Now, pag condominium, magkano? Ang proposal po sa ngayon dun sa amortization subsidy in partnership sa LGU ay 1,500 pesos a month. 1,500 pesos. So, ang ina-announce sa amin, 4,000 a month. Okay. This is amortization subsidy. Amortization pa niya. Ito yung base pa lang. Base pa lang ito. Wala pa yung Per month yun, ano? subsidized na. Kasi pagka nag-check lang yung LGU. 1,000. I just want the should to reconsider their condominium concept for the poor. Kasi parang hindi kaya ng mga mahihirap sa amin. Paalisin sila doon sa lupa na tinitirhan nila, tatayuan ng condominium, hindi naman nila kaya yung condominium, where will they go? Tama. Hindi sila beneficiary. That is what will happen. Oh. Whereas if yung lupa dinivide sa kanila, 500 a month lang. Oh, mas safe yun. Bakit tatayuan ng kondo? Mr. President, ang sinasabi po ng Secretary ay kahit dun sa mga lupa na sa ngayon tinitirhan ng mga informal settlers, kung dun din magtatayo ng mga halimbawa medium-rise condominium, sila rin mismo ang titira doon. So it's in Hindi nga nila obedience pa rin. ma-afford eh. That's where this comes in, Mr. President, na Afford eh. yun yung, That's the problem. yun po. Why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Ang babayaran nila. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka do sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. O Actually- bakit nyo ini-insist ang condominium? Payag naman yung mahihirap na i-distribute na lang yung land sa kanila and that's 500 a month. Mr. President, kung naalala po ng Good Gentlewoman last year, sinimula na nating i-advocate dito sa floor na to at nagbukas ang DSUD doon na yung dinedevelop nila noong 4PH program, wala pa po yung usapin ng government guarantee, ay maging bukas na i-implement in tandem sa mga proven na programa na sinusuportahan natin tulad ng CMP. Promoting that and I don't think that's practical. That That's is why I'm questioning you para mag-isip kayo uli kung tama yung ginagawa nyo kasi nakalagay sa mandate nyo to help the poor and the homeless. But the poor and the homeless cannot afford the condominium. Why not distribute the land under the community mortgage program na 500 a month lang ang ano nila? Ba't ayaw nyo nun? Katulad namin, itong inyong NHA, ay some of the people na homeless sa amin along the River Drive na hindi naman pwedeng ibigay sa kanila yung easement ng ilog. They are being relocated to Naik. Ang ano doon, no down payment, 700 ang hulog, townhouse. O mas better pa yon kesa magtayo ka ng condominium sa Las Piñas tapos hindi naman ma-afford ng mga tao. Saan mo dadalhin yung mga tao? O paaalisin nyo doon sa lupa, tatayuan nyo ng kondo. Saan nyo dadalhin yung hindi kayang magbayad sa kondo? O, di homeless na naman yon. Hindi ba unfair sa kanila? Pinaalis mo doon sa lupa na tinatayuan nila, tatayuan mo ng kondo, tapos ibibigay mo sa middle class, tapos yung mga mahihirap, wala na naman bahay. You have to reconsider what you're doing. I think it's wrong. Yes, Mr. President. I think sa tulong ng Senado, dito sa mga budget plenaries natin, isusulong natin yon. Hindi lang yung reconsideration, pero yung redesigning din mismo ng 4PH program. I think we have done the community mortgage program in Yes. Piñas for, I think, 30 years. And it's very successful. We just give them the land. They don't want the condominium. They just want to have a land to build their houses on. And if they cannot build nice houses today, they'll just try to
earn so that in the future they can build houses in the land. But what they want is the land, that they will not be, hindi sila magigibado sa land where they are staying now, and they're willing to pay for the land. Why don't we do that? Why do we have to build condominiums on their lands which they cannot afford?